15 years in Canada, guys. So hindi nila akalain, no, na gano'n na mangyayari, no. Akala nila they are safe na because they are living here for 15 years, more than a decade, no. But unfortunately, nahuli sila, guys, and now they are being processed for deportation. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So ang pag-uusapan natin ngayon guys is about yung sa validity po ng ating mga visa, ng ating mga permit, no? Para maging aware tayo guys doon sa mga dates na yan, no? At yung mga kailangan natin gawin, no? Meron tayong papanoorin guys na news, no? And this is very unfortunate para doon sa family na to na matagal nang nakatira dito sa Canada, but yun nga, ganun ang nangyari, no? Now they are being processed for deportation. Pero ano bang nangyari guys, no? Bakit sila humantong sa ganun? At kahit napakatagal na nila dito sa Canada, ganyan pa rin yung nangyari. So, panoorin natin guys yung short na clip dito sa news na ating nakita, and then later we will talk about what happened and yung mga possible na pwedeng gawin, no, para maiwasan yung mga ganitong bagay. This could be her last soccer game on Canadian soil. Well, I mean, I've lived my whole life here, so it's like home. Stella was born in the United States, but moved to Canada when she was a baby. Her parents moved here for work 15 years ago with Stella and their son. Ever since moving to Canada, the parents welcomed 4 more children. For them, Canada is all they know. So it's really challenging to know that I might have to restart at zero. But after coming back from a trip to the U.S. on Monday, Alice Fig says they were stopped by Border Patrol. We were being given 2 weeks to pack up our house, to sell our house, to liquidate our assets, and to leave Canada. It turns out their work visa was expired. Federal documents show that the parents, along with their 2 American-born children, must leave the country by September 8th. That's the shock. That's where the emotion comes out of just being dismissed after all that we've done to work to be here legitimately. The family tried a few times to apply for permanent residency, but to no avail. So yun guys yung video nung news about doon sa family na yan, no, na sabi nga they are from US, no, and then nag-transfer sila dito sa Canada, and nagkaroon na rin sila ng family dito, right? They are living here for 15 years, no? Yung isang anak nila guys, dito na lumaki talaga, dito na pinanganak. Ang nangyari kasi is naka-work permit lang sila guys, no? Naka-work permit sila mag-asawa, no? And then lumabas sila ng Canada. Nagpunta sila ng US. Siguro kasi meron sila mga family doon or whatever, 'di ba? So pagbalik nila sa border, nakita doon sa kanilang permit, no? Kasi nga since wala silang Canadian passport, no? So ang ipapakita nila ngayon is yung US passport nila malamang, no? And then hahanapan sila ng purpose kung bakit sila nasa Canada or kung bakit sila pupunta ng Canada. So pinakita nila yung kanilang work visa o yung kanilang work permit, at based nga doon sa validity ng kanilang visa, expired na guys, no? Sinabihan sila, no, na ibenta na yung mga assets nila, yung bahay, tapos kailangan nila lang mag-exit ng Canada, kailangan nilang bumalik ng Amerika or ng United States, no? And that is very unfortunate kasi nga sabi nga nung anak nila, no, na paano yun? So magsisimula na naman ako ulit, no? Magsisimula ng panibagong buhay, and medyo mahirap yun guys kasi 15 years, no? 15 years na nakapag build na siya dito ng mga friends niya, 'di ba? Tapos nag-aaral na rin siya dito. Probably may mga goals and dreams na gusto niya dito na sa Canada, no? Pero still ganun ang nangyari, and meron pa siyang ibang mga kapatid, no? So ano mangyayari na doon? So ngayon guys, I have some key points, no? And this is my personal thoughts about this one, no? Ang number 1 dyan is do not take advantage of the system, no? Do not take advantage of any
immigration system kung nasan kayo, whether nasa first world or nasa third world country kayo, huwag nyong ite-take advantage yung system kahit na hindi kayo nahuli at first, di ba? Okay lang. Kasi yung 15 years na yon, hindi naman kasi malinaw na sinabi na for 15 years ba is naka-work permit sila, no? At nagre-renew lang sila ng work permit, hindi naman dun sinabi, guys. But still, 'di ba? Ang lakas ng loob nila na mag-exit pa ng Canada knowing na ma-expire yung kanilang visa. So probably nagawa na nila ito before. I am just speculating, pero ang point natin doon, guys, is maging aware tayo dun sa system na meron ang Canada, no? Napaka sophisticated na po ng system na meron dito sa Canada. So mag-ingat tayo, guys, and be aware. Yung sinabi na nagkaroon pa sila ng ibang mga anak dito sa Canada, no? Kung ako kasi ang nasa lagay nila, no, hindi ko maiisipan na mag-build ng or magkaroon ng maraming anak knowing na hindi pa ako permanent dito. Unless talagang wala naman akong target na dito magstay, no? So ang target ko lang ba dito is mag-work lang and then I will go back to my country, which is US, parang ganon, di ba? Pero sila kasi, I think doon sa video, nagkaroon pa sila ng 3, so they are 4. Para sa akin, no, napaka-risky nun, no, na hindi ka pa permanent sa isang lugar, para ka nang nag-build ng family mo doon, gumawa ka ng maraming anak mo, not knowing ano yung magiging future nila. So ako parang hindi ako comfortable doon. So for me, secure nyo muna, guys, yung inyong permit, yung inyong visa, and then tsaka kayo magparami. Di ba? Yun lang naman. So yung pag-exit ng country, that's the next key points, no? Na be aware, guys, no? Na pag-aalis kayo ng country, make sure na pagbalik nyo, valid pa rin yung inyong visa. Pero kasi ang nilalaban nila doon, guys, is dati daw, no, bago ma-expire or pag na-expire yata, they were given 3 months para ayusin yung paper nila. Siguro yun yung expectation nila, no? Kaya siguro kahit na expire na yung kanilang visa, nag-exit pa rin sila ng US because ang thinking nila, kahit expire yon, meron pa silang room for another 3 months to fix their visa, no? I am not saying, guys, that they are doing illegal thing, no? Hindi yon. Siguro yun yung nagkaroon ng miscommunication ngayon. Baka kasi nag-change na yung system, no? Na hindi na ganun. Kaya sila na flag na kailangan nilang umalis, no? Pero yun nga, be aware doon sa mga changes sa system na meron kung nasaang country kayo bago kayo lumabas ng country. Alam nyo, guys, kami nung kahit we have a valid permit, nung kami ay international student pa lang na visa, and then SOWP naman ako, and then mga temporary resident visa naman yung sa mga anak ko, pwede naman kaming mag-visit ng Philippines after a year or 2. Pero we choose not to, guys, no? Kasi alam namin na anything can happen, no? Pwedeng magbago ng rules si IRCC, lalo na kung temporary ka pa lang dito, guys. Kung temporary pa lang yung visa mo, wala kang assurance na makakabalik ka ng Canada, no? Kaya kami, sobrang ingat kami na tiniis na lang namin kahit na pwede naman kaming pumunta ng Philippines. Kasi, guys, maraming gumagawa niya, no? Lalo na, guys, yung mga international student dito. So kapag natapos yung kanilang aral, or sometimes nga yung iba pag naka summer break, no? Talagang umuwi sila ng Pinas. Tapos, guys, meron naman pag nag-apply sila ng PGWP, habang hinihintay nila, no, umuwi sila ng Philippines. Again, kanya-kanya tayo, guys. Nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo talaga pumunta muna ng Philippines, mag-relax, 'di ba, habang naghihintay ng inyong visa. Pero kasi ako,
personally, hindi ako comfortable kasi nga for the past years, no, ang daming mga changes ni IRCC na walang announcement, no, na walang clue, no. So hindi ko alam na baka nasa Philippines ako tapos biglang nagkaroon ng changes, 'di ba? Maipit ako, hindi na ako makabalik. Kaya kahit ngayon naman na PR kami, na pwede naman na kaming umuwi muna sa Philippines para mag-relax muna, ganyan-ganyan. Pero for us, ang finish line namin is yung Canadian citizenship, no? So siguro tsaka na namin pag-uusapan na mag-exit ng Canada pag Canadian citizen na kami. Yun lang naman is my personal thoughts about it. So kung kayo gusto nyong magbakasyon sa Philippines, 'di ba? At willing kayo to take the risk, well, so be it, 'di ba? And last but not the least, guys, ito bilang isang nagtatrabaho po sa information technology sector, lagi nating tatandaan, guys, that system or information technology system are improving as we sleep, no? So habang tulog tayo, guys, may mga updates and everything 'yan, no? So wag tayong magpapakasigurado. Maraming inilalagay ngayon sa system, no, na mga security checks, validity checks, yung mga ganyan, no? So yung technology 15 years ago ay malayong-malayo na, guys, sa technology natin ngayon. So wag niyong gagawing reference na kasi si Juan nakalusot, so you will assume na makakalusot din kayo, no? Kasi, guys, ngayon automated na lahat, meron na tayong AI, di ba? So imposibleng hindi kayo ma-flag, no? So wag niyong lalaruin yung system, guys, kasi akala nyo walang nakatingin sa inyo, pero yun nga, because technology is improving, I do believe that the system of IRCC is also improving and very sophisticated yung mga ginagamit na application and system ng isang bansa, lalo na, guys, when it comes to their immigration system. Kaya mag-iingat tayo, guys, no? So ito, pinakita lang dito na hindi nasusukat sa tagal, no? Kahit na sobrang tagal ka dito or nagbayad ka ng tax or meron ka namang tamang visa pero na-expired eh. Kailangan nating maging maingat, guys, sa mga ganitong bagay, no? So always be aware of your permits, your visa, no? Make sure na valid 'yan bago kayo umalis ng Canada or kung nasang country man kayo pupunta. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!